Sa isang liblib na winery sa Sicily, pinatay ni Robert McCall ang crime enforcer na si Lorenzo Vitale at ang kanyang mga tauhan para makuha ang susi sa vault ng winery at mabawi ang perang ninakaw nila mula sa isang cyber heist. Habang umaalis sa gawaan ng alak, si Robert ay binaril sa likod ng nagbibinata na apo ni Vitale. Naisip ni Robert ang magpakamatay dahil sa kanyang pinsala. Ngunit nalaman niya na wala ng bala ang kanyang baril, pagkatapos ay sumakay siya ng barko upang bumalik sa bayan. Habang nagmamaneho sa Amalfi Coast, huminto si Robert at nawala ng malay dahil sa kanyang sugat na natamo, kung saan siya natagpuan at iniligtas ni Gio, isang lokal na pulis. Dinala siya ni Bonucci sa isang remote Italian town na tinatawag na Altamonte, kung saan siya ginamo ng town doctor na si Enzo Arisio. Si Robert ay nakilala ang mga lokal at naging malapit sa bayan at sa mga tao nito. Tumawag si Robert sa isang opisyal ng CIA na si Emma Collins upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa isang gawaan ng alak na may kalakalan ng iligal na droga na itinago bilang mga normal na transaksyon sa negosyo sa Sicily. Dumating si Collins at iba pang mga operatiba ng CIA sa gawaan ng alak at nakahanap ng milyon-milyong pera kasama ang mga bag ng mga tableta ng drugs na nakatago sa isang bodega. Ito ang nagpapatunay sa mga hinala ni Robert. Samantala, ang mga miyembro ng Camorra ay nanggugulo at pinapatay ang mga taga-nayon sa pagtatangkang pilitin silang paalisan sa kanilang mga bahay at kunin ang Altamonte para sa layunin nilang malaking negosyo. Narinig ni Robert si Marco Quaranta, isang miyembro ng Camorra na may mataas na ranggo, na pinipilit ang lokal na may-ari ng tindahan na si Angelo para sa magbayad ng protection money. Upang gumawa ng isang halimbawa, ang Camorra ay sinunog ang tindahan ng isda ni Angelo habang ang buong bayan ay nanunood. Sinuri ni Bonucci ang video ng panununog at tumawag sa mainland police ng Italia para sa isang pag-iimbestiga. Kasama ang kanyang asawa at anak na babae, si Bonucci ay inatake at tinakot ng Camorra at binugbog dahil sa pakikialam sa kanilang mga operasyon. Pagkatapos, hiniling ni Marco na mag-set up si Bonucci ng bangka para sa kanila. Pagkarinig sa kanila, hiniling ni Robert na ilipat ang kanilang mga operasyon sa ibang lokasyon. Nang tumanggi si Marco, pinatay siya ni Robert at ang kanyang mga kasamahan. Ang pinuno ng pulisya ng Naples ay pinagbantaan at pinahirapan ni Vincent, ang kapatid ni Marco at pinuno ng Camorra, upang mahanap ang taong nasa likod ng pagkamatay ni Marco. Dahil sa pag-iimbestiga pinalagyan ni Vincent leader ng Camorra ng bomba ang kotse ni Collins, ngunit nakaligtas siya matapos siyang bigyan ng babala ni Robert. Dahil sa pagkamatay ni Marco ay nagbanta si Vincent na babarilan si Bonucci sa harap ng buong bayan kung hindi ilalabas ni Robert ang kanyang sarili. Lumabas si Robert, ngunit bago siya mapatay ni Vincent, sinimulang mag-record sa cellphone ng mga mamamayan ng Altamonte na naging dahilan upang umatras si Vincent at ang iba pang miyembro ng Camorra. At may planong umatake na lamang sa susunod na araw. Nang gabi ding iyon, pinasok ni Robert ang tahanan ni Vincent at palihim na pinatay ang kanyang mga bodyguard. Pagkatapos, pinilit ni Robert si Vincent na uminom ng nakamamatay na dosis ng sarili niyang mga gamot para patayin siya. Sa pamamagitan ni Collins, ibinalik ni Robert ang perang kinuha niya mula sa gawaan ng alak sa pondo ng pensyon ng matatandang mag-asawa. Bumalik sa Langley, Virginia, nakatanggap si Collins ng promosyon para sa kanyang tungkulin sa pagwawakas sa kalakalan ng droga sa Altamonte. Nakatanggap siya ng isang sulat mula kay Robert na binabati siya, at ipinahayag na ipagmamalaki siya ng kanyang ina. Inihayag si Collins na anak ng matagal ng kaibigan at kasamahan ni Robert na si Susan Plummer. Sa pagkamatay ng magkakapatid na Quaranta, nag-celebrate si Robert kasama ang mga lokal pagkatapos manalo ang kanilang koponan sa isang football tournament.